bike. Of course, given yung mainit yung big bike kasi ito ng 6R na sa 636cc ito. Sa daily ride naman, kung halimbawa gaya ko na pag pumupunta ako sa mga kliyente minsan, mas ginugusto kong naka-motor na no, kaysa sa kotse kasi nga mas nakakat ang travel time no. But of course, ang tanong ng karamihan, paano kung ganito nga malaking motor ang dala mo? How is it sa traffic, lalo na halimbawa sa syudad, halimbawa nito Makati, no? Paano ba yan? Well, ang experience ko naman dito, hindi naman siya nalalayo sa ease ng pag-filter kumpara sa mga underbone. Although ako kasi, hindi ako mahilig mag-filter masyado, no? Hanggat makapila ako sa likod ng sasakyan, pumipila ako. Yung alam, minsan ang concern ko kasi kapag nasa likuran ka lang ng sasakyan, yung mga nasa likuran na halimbawa malaking sasakyan, truck na wala ng preno, yung mga ganyang bus, no? Yun lagi nasa isip mo kapag nakamotor ka tapos nasa likuran ka ng sinusundan mo sa sasakyan. Masasandwich ka talaga dyan kapag nagkaroon ng mga ganong disgrasya. Kaya doon ako aware. So pag nakikita ko halimbawang wala pang nakahintong sasakyan sa likuran ko, as much as possible nag-filter ako kasi hindi mo minsan masasabi kung ang kasunod mo ngayon ay maayos magmaneho o hindi, no? So parang more on precaution na lang yung ginagawa ko. Pero ang nakikita ko sa ibang mga videos na may dalang malalaking motor, nakaka-filter sila much better than sa pag-filter ko. Naisisingit nila. Halos kung nakakasingit yung mga underbone, naisisingit nila lang ganun. Ako kasi, pagdating sa mga singit-singit, no, yung mga gilid ng kalsada na mayroong parang kanal, kapag mga underbone kasi, mga riders, mga delivery riders, nakikita ko, dinadaanan nila yun. Kaya ako kasi ayoko dumaan sa ganyan kasi ang pagkaintindi ko, yung mga pako, mga tornilyo na nakakatusok ng gulong, kaya dyan napupunta. Kasi ang kalsada natin parang naka-plebe yata yan papunta sa gilid. Ibig sabihin, naka-slope ang kalsada natin, the highest point being the center of the road. Tapos sa yung lowest, yung sa gilid ng kalsada, kaya may mga kanal-kanal. So kung may mga pako, halimbawa dyan, tornilyo sa gitna ng kalsada, kapag may malakas na ulan, may baha, lahat dyan inaanod papunta sa gilid. So yan ang kinakatakutan ko dyan na matusok, no? Matusok ka dyan pagka inano mo yung mga gilid na kanal. In addition, itong mga kanal, may mga maraming portion dyan, minsan ng pitak-pitak, matatalas yung pitak, no? Kaya pag nagiliran mo yan, ang iniisip ko baka mamaya mapingas yung gulong. Kasi nangyari na dati sa akin yan sa sasakyan, sa Grandia, na naigilid ko. So nung naigilid ko, pagka tingin ko sa gulong, nung nilinis ako ng sasakyan, puro sugat na yung gulong. Napakadelikado pag nasugatan yung gulong mo, lalo na yung mga motor na mabibilis, malalaki, big bike, no? Dahil kadalasan dyan mabilis ang takbo niyan. So kung may diferensya yung gulong mo, biglang sumabog o ano man, napakadelikado. So kaya kayo, kung nasusundan, kung nakikita niyo ako sa kalsada din, talagang minsan hindi sa ayaw natin o hindi natin kaya natin, pero ayaw ko lang i-dare, i-risk yung mga gulong kasi napakadelikado. Tsaka ang mahal din ang gulong naman itong motor. Ang alam ko parang umabot ng 30,000-35,000 itong harap sa likod, parang gano'n yata dinig ko.
Hindi ko pa naman na confirm, no. Nakikita ko lang sa mga forum, minsan pinag-uusapan nila, parang narinig ko lang kapag ka naka Pirelli, ano yata ito eh, super, ano ba to, hindi ko na ano yung pangalan nito, Diablo ba to, Pirelli, basta Pirelli Rosso 4, parang ganun. At any rate, yun lang naman ang misgivings nitong mga malalaking motor sa pagka pinapasok mo sa opisina, no. Pero in the first place, kahit hindi ka sumabay sa singitan nitong mga underbone, kapag ka lumuwag ang traffic, itong mga underbone na sumingit na to, mauunahan mo pa rin naman. Kasi mabilis ang arangkada ng big bike. At in the rate, ako kasi I don't like speed for the sake of speed. I use speed for the purpose of getting away from sketchy situation. Minsan may mga nakikita ka dyan sa kalsada, tabi-tabi yung mga motor, may mga naalanganin magmaneho, diba? So napaka-risky na pagka mayroong nagkasalpukan, nagkasagian, sure ako may madadamay na iba. So as much as possible, pag nakikita ko yung ganyan, I use speed to make distance or to create distance between myself and itong mga alanganing sitwasyon. Not because I like going fast, no. It's because I want to be safe, no. Kasi for me, the more na malayo ako sa mga alanganing sitwasyon, the less na malalagay ako sa alanganin, no. Hanggat maaari, I go for whatever is safe for me, and I use speed primarily to put myself in a safer situation. Siyempre pag nauna ako sa kanila, malamang pag nagka-disgrasyahan sila doon, hindi na ako kasali doon, diba? Parang ganyan. Pero tayo pa rin, siyempre, we follow yung ating limit, yung speed limit natin, ang ano sa mga pasada natin kasi minsan lang talagang makikitid, no, masikip, kaya hindi ka rin talaga makapag mabilis. Mga malalaking motor, sa totoo lang, pag binilisan mo, useless kasi pagdating sa may unahan ng konti, traffic naman so better pa rin yung kalma-kalma lang. So minsan sa editing na lang tayo dito nag-speed up kasi para masabi lang na ang bike mo, naka-big bike ka tapos mabagal ka, no? So sa editing mabilis. So yun na nga, pagdating naman dito sa Makati, sa mga syudad, ako talaga very comfortable ako dito sa 6R kasi nga ang engineering nito sobrang parang planted ka, tapos ang ergonomics niya, aerodynamics niya napakaganda, and yung